Yung part A, um, medyo kakaiba yung view ko doon sa analysis na yon. Ito naman, iba din. Malaking pagkakaiba. Okay. So, punta muna tayo ng monthly. To review the monthly, anong makikita natin, di ba? On the first week and second week, third week halos. Third week nga ba? Checkin natin ha. Ayun, okay. On the first week, ayun o. Breakout, then pullback or retest. And then second week, angat, ayan, tinest yung resistance na to. Bukod sa tinest, nag-pick pa. Ayan, dito maraming natalo dito. And then, bumaba. Tinest na naman yung resistance na naging support. So actually, nag-retest. Kaya nga lang, on the fourth week, nagkaroon ng gap up. Ayan, lumundag dito, tapos tuloy-tuloy na bumagsak. Ayan. So, ganun yung nangyari. Kung monthly mo titingnan, monthly and weekly mo titingnan. Balik tayo ng monthly. Ano yung nangyayari? Ano yung sa tingin nyo yung nangyayari? O sa tingin ko yung nangyayari? Sa tingin ko, tinesting niya lang ito, then nagkakaroon ng uli ng buntot. Ibig sabihin, yung buntot na yan, nung umangat yan, buyers are coming pero ni-reject ng seller. So, ibig sabihin, maraming nagbenta rito somewhere here. Kaya, syempre, pag maraming nag-sell, babagsak yung price. At kasulukuyan, bumabagsak. On the monthly point of view, ha? On the weekly point of view, binreakdown lang natin what happened sa first week, second week, and third week, and what is going on the fourth week. Ito ngayon. And then, naglagay tayo ng mga tanggalin natin itong mga horizontal line. Ayan. Ayan. May isang horizontal line ako na gustong tanggalin. Wala na. Okay. Ayan. Kung i-breakdown natin to, this is low, this is high. This is higher high, this is higher low. So, medyo nag-sideways, and this is higher low. This is higher high, and this is higher low. This is higher high, and this is, kung papansin niyo medyo pantay, pero parang yung kanina. And this is higher low. And this is higher high. But this is now the new high. Kung kukumpara mo dito, hindi na to higher high. This is now the lower high or the new high. At kung kukumpara mo to dito, this is the higher low, this is now the new low. So if this is now the new high and this is now the new low, anong meron? Di kaya merong panibagong trend na nangyayari na hindi natin nakikita because nandun tayo sa lower time frame. That is the importance of looking the higher time frame. Sana nagkaroon kayo ng idea. Kasi kung titingnan natin to, this is really the trend. Pero nagkaroon ng breakout. Yun, breakdown, sorry. Para maintindihan natin bakit bumabalik ngayong umaga yung market. Ulitin ko para maintindihan natin bakit bumabalik ngayong umaga yung market. Ayun siya, yung pagbalik na yun, yung buntot. Kasi ang tanong, masusustain ba? At yun ba yung talagang nakikita? So we go down to the daily time frame. Yan, daily time frame. So this is the higher low. And this is another higher low. This is supposed to be another higher low. Kasi, di ba, nung last week, nag-stop dito. So, tumaas. So, this is now your high. Higher high. Pero, nagkaroon ng panibagong lower high or new high. Yan yung pinapaliwanag ko sa weekly kanina. Hindi kaya pwedeng nangyari ganyan. So, this is now your new high. And this is now your new
lower low. And then, dahil dito, sa support na to, nag-bounce to create another, pwedeng dito, pwedeng dyan, to create another, kasi kung dito mangyari yan, still this is a lower high na magsusustain ng downtrend. So now, nag-buy ako, and this is a counter trend. So be very, very careful. Pwedeng hanggang dito lang yan. Kaya, pag win na, adjust na ang stop loss. Positive stop loss. Pagka okay na, labas na. Labas na sa market pagka panalo na. Wag, minsan nandito yung TP mo. Di ba? Bakit? Mate, andun pa yung TP sa taas di ba? Yun yung binigay na TP. Baba tayo ng 4 hours. Ayan, baba tayo ng 4 hours. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, may rejection at may dalawang candlestick na green. So, if this is the new high and this is the previous higher low, yan. So, this is now the new low. Hindi na siya higher low. Bumaba na siya. So, if this is a new high, at sabihin na natin pa ganun yan, so, kailangan magkaroon ng new lower high. Hindi natin masasabing dito, o dito yan. Kaya ang ginagawa natin, binabantayan natin yung formation ng candlestick. Kung papansinin nyo, yung candlestick pataas at wala pang rejection buntot sa taas. Pag yung candlestick natatapos, for example, ito, natapos to, may malaking buntot sa taas, may rejection. Delikado na yon. Kaya kahit nandito yung TP mo at nagkakaroon ng rejection, medyo sumafety ka na. Kung panalo na, labas na. Kung talo naman, medyo labas na rin kasi hindi mo na mapipilit yun. Kaya you need to react. You need to understand how to apply yung mga tinuro ni coach sa inyo. Paano yon? Kailangan nyo mag-practice lagi. Yan, tulad ng ginagawa ko, di ba? Binabasa ko yung candlestick para makuha nyo. O, baba tayo ng 1 hour. So, kung mapapansin nyo, kanina medyo nagkaroon ng consolidation dito. Hirap siyang tumaas simply because merong previous consolidation. At kung mapapansin nyo rin, wala pa namang masyadong matalaking buntot. Ito, nagtatry ito ngayon. Pag yan biglang nagkaroon ng buntot mamaya, ay labas na. Ibig sabihin, hindi masustain ng market yung pag-angat. Ayan. Mga dalawa yan. Sa ngayon, wala pa akong nakikitang buntot. Kaya, okay lang. Pero the moment na nandyan na yung mga buntot, tapos nandito yung TP mo, wag mo na isapalaran na abutin yan. Yun yung sinasabi ni coach na bakit mo pa yan hahayaan? Kitang-kita mo na merong buntot na rejection. So, apply what you learned from candlestick. About candlestick. So, do not wait for the replay again. So, use your YouTube, pero again, focus on candlestick. Not only on the pattern, the individual psychology of the candlestick para makuha nyo. I hope na nagkaroon kayo ng idea bakit nga ba siya tumataas ngayon. So, my opinion is this is the new lower low. And this is now a correction. So, possible, aabutin niya yan. Yun, yung maliit na candles na yon, aabutin niya yan. So, malaki-laki rin yan pag sinukat nyo. From where I enter, this is 287 pips. Since my capital is hindi ganun kalaki, I always trade at 0.01, 0.01, 0.02. Counter trend ito, I don't trade counter trend ng malaking lot size. Hindi siya ideal. Ayan. And para makita nyo kung ano na yung panyan, Control T, pindutin natin Control T. As of now, meron na akong, ayan. At may stop loss ako lagi.
Okay, thank you.